Hello guys, si Bong po ito, and for today's video ay daring ahot panibagong araw na naman ang ating pagtitinda ng recess nga ho ng mga eskwela. Charit! At kagaya pa nga rin ho ng dati ay di aring ahot bago mag alas 8 ng umaga ay di pumupunta na nga ho sa school si na mama. Paano ga ho ay di gay dini kami nagtitinda. 8:45 pa naman nga ho nagsisimula ang recess din pero syempre aring ahong mga dala naming paninda ay di ipe-prepare pa. Ipapatas nga lang ho ito ng ayos para mas mabilis nga ho makapamili ang mga estudyante kung ano nga hong re-recessin nila din. 15 minutes nga lang ho pala ang recess nila kaya naman nga ho ang galawan ay talaga naman nga ho kailangan ay mabilisan. Charit! At kung dati pa nga ho kayo nanonood ng mga vlog ko ay di baka nga ho kayo familiar na sa amin nga hong madalas na itinitinda. Kaya nga ho wag na kayong magtataka kung minsan nga ho ay makikita nyo niya paulit-ulit na nga lang ho ang aming mga itinitinda. Yun nga ho ay dahil ito'y pagkain ng mga estudyante at di nga ho kami sa loob ng school nagtitinda. Kaya naman nga ho sina mama ay di may sinusunod nga lang hong listahan ng pwede nga hong itinda. Pero not to the point naman nga ho na araw-araw na may tindang kwek-kwek at ari nga hong lumpia. Kagaya nga ho ngayon kapag may tindang nga ho kaming kwek-kwek ay di kinabukasan naman nga ho ang tinda namin ay chicken fillet. Kapag nga ho lumpiang Shanghai ay di kinabukasan nga ho ay di lumpiang gulay. Pero may mga paninda rin ho kami dito na hindi nawawala kagaya nga ho na ring burger, pansit at ari nga hong lomi. Paborito nga ho yan ng mga estudyante siguro nga ho ay dahil sa isang peraso ay di busog na nga ho sila dito. At para naman nga ho sa mga magtatanong ng presyo nga ho nitong aming mga paninda, syempre ari nga ho ay di abot kaya. Ito nga hong lumpiang Shanghai na tinatakal ko ay di sa halagang 20 pesos nga ho ay di meron na kayong 4 na piraso. Nagmahal pa nga ho kami ngayon dahil ari nga hong aming lumpiang Shanghai dati ay di 5 piraso ay 20. Napatak nga lang ho na 4 pesos ang isa nito dati pero dahil nagmamahal na nga ho ang mga presyo ng mga bilihin kaya nga ho kailangan ay di medyo taasan na rin namin. At sa aking palagay nga ho yung 4 na piraso sa halagang 20 pesos ay hindi pa rin naman nga ho lugi ang mga estudyante. At ito naman nga ho ang aming kwek-kwek ay di isang buong itlog ho yan at ang presyo nga ho ng aming pagtitinda ay di 20 pesos nga ho ang isa. Isang buong itlog nga ho ang gamit namin dito tapos ang size ho niya ay di yung pinakamalaki na. Kapag nga ho kami may tindang kwek-kwek ay di palagi nga ho ako nakokorek sa comment section na ari nga daw ho ay hindi kwek-kwek ang tawag at ang tawag nga daw ho ay tokneneng. Aware naman nga ho kami na tokneneng talaga ang tawag dito pero din nga ho sa amin ay di nakagisna na kahit nga ho malaking itlog basta nakabalot sa orange na harina ay di kwek-kwek nga ho ang tawag nila. Charit! At isa ho talaga sa nagpapasarap din sa kwek-kwek ay ang sauce nga ho ni mama ay kapag nga ho ari natikman nyo ay sigurado nga hong hahanap-hanapin nyo. Kaya nga ho sa halagang 20 pesos ay siguro naman nga ho ay hindi na kayo lugi dahil bago pa nga ho maging kwek-kwek ay napakadami pa nga hong prosesong gagawin dito. Ay gusto nyo gahong makita para nga ho may idea kayo kung paano nga ho nagiging kwek-kwek ito. Tapos ngayon nga ho ako'y nagulat dahil isang planggana na nga hong pansit ang daladala ni mama. Ay dati nga laang ho ay kasi kaserola ay ngayon nga ho ay talagang sobrang dami. Paano ga ho ay talagang medyo matagal-tagal din naman nga ho tayong hindi nakapag-vlog ng tinda series kaya nga ho ang iba sa inyo ay di nagtatanong kung bakit hindi na nga ho nakakapag-upload ang tagapagmana ng tatay at ang mama. Ay di pasensya na nga ho kayo, talagang nga hong may ibang pinagkakabisihan din ang tagapagmana. Charit. Pinipilit ko naman nga ho na aring aking pagbablog ay isingit ko nga ho sa aking mga pinaggagawa. At para nga ho aring aming mga itinitinda ay hindi nyo namimiss dahil ang iba nga ho sa inyo pagka-upload ko nga ho ng alas 7 ng vlog na ito ay mamaya pa nga hong alas 12 ng hating gabi magugutom dahil nga daw ho napanood aring vlog. Ay di patawarin nyo naman nga ho ang tagapagmana kung gabi siya nakakapag-upload tapos wala na nga ho kayo mabilhan ng mga tuhog-tuhog dahil nga ho sarado na ay di bumawi na nga lang ho kinabukasan. Charit. At habang kami nga ho'y nagpe-prepare ng mga paninda, ay bigla nga hong dumating din si Lucas na talaga naman nga hong sobrang putik sa katawan. Kapag nga ho kami magtitinda sa school ay alam na ho niyan at ayaw nga ho niyang magpapaiwan kaya nga ho inalis ko sa kanyang tali at di siya nga ho ay sasama. Ang kaso naman nga ho ay may nadiskubre silang magkakaibigan na nadayo pa nga ho sila dun sa mga palayan at dun pa nga ho naglalaro sa putik. Maiinis na matatawa nga ho ako dito dahil kapag nga ho ay pinapagalitan ay di nangungusap din naman nga ho ang mata at nagpapaawa pa. At maya-maya pa nga ho ay di arel, naglabasan na nga ho ang mga estudyante at nagsimula na nga ho magbilihan. Medyo kinapos nga ho kami ng oras sa pagpe-prepare nga ho ng mga paninda dahil kung makikita nyo, ari nga ho mga estudyante, di nakaikot na nga ho sa mama. Hindi nga ho kumpleto ang recess nila kapag nga ho aring 10 pisong lomi ni mama ay hindi nga ho nila natikman.
Charit. Sa halagang 10 piso hanggang 25 pesos nga hong presyo ng aming mga paninda ay may mga nagsasabi pa nga rin ho sa inyo na hindi nga daw ho pang estudyante ang presyong ito. Lalo pa nga daw ho at nasa public school kami nagtitinda. Ay kung mura nga lang ho talaga ang bilihin dito nga ho sa atin ay di syempre arin naman nga hong aming mga paninda ay mura din. Hindi naman nga ho namin minamasama yung mga ganyang comments pero syempre kailangan ho namin kayong i-inform na wala na nga ho tayo sa 1998 na taon. Charit. At pagkatapos ko nga hong magtinda ay di ako nga ho'y umuwi na tapos munti ko na nga hong makalimutan na ako nga ho ay nagbablog pala. Kaya nga ho ito nung ako'y papunta na nga ho sa bayan para nga ho pumasok ay di ngayon na nga lang ho naalala. Paano ga ho ay nagmamadali na rin ako dyan dahil nga ho ako ay may quiz pa ay ayoko nga ho na malate doon. Tapos alam nyo naman nga ho aring barangay namin paanan pa ng bundok tapos mga ilang barangay pa nga ho ang kailangang daanan bago nga ho makarating sa bayan. Charit. At pagkarating ko naman nga ho sa school ay di nagdiretso na nga ho ng review kaya naman nga ho ang pagbablog ay di nawala na ho talaga sa isip ko. Ito nga hong bidyong ito ay kinabukasan na at pauwi na nga ho ako ulit dito sa bukid dahil nga ho bukas ay wala kaming pasok. Kaya naman nga ho ang tagapagmana ay di uuwi muna para nga ho makapagtinda. Pero pagkatapos nga ho ng pagtitinda ay di babalik nga ho ulit sa bayan para nga ho magpractice ng sayaw naman. Bago nga ho pala ako tuluyang makauwi ay di dumaan nga ho muna ako sa palengke dahil inutusan nga ho ako ng mama na bumili nga ho ng pang siomay na paninda niya. Mahal nga ho ang kilo ng baboy din sa Mindoro, 440 nga ho ang kilo kaya nga ho mga homemade na siomay na lang ang binibili ni mama. Para nga ho may tubuin pa siya. Charit. Habang ako nga ho'y nabili din ay di ako nga ho'y maikikwento muna sa inyo. Kahapon nga ho'y nandun na rin kami sa palengke ng kaibigan ko at nabili nga ho kami ng gulay. Tapos yung napagbilhan nga ho namin ay di parang ako nga ho'y nakilala at ang sabi nga ho ay di ako nga daw ho yung nagbablog. Ay di medyo pangiti-ngiti lang ho ako. Tapos bigla niya hong sinabi na ikaw nga yung nagbablog yung taga Batangas. Ay di pangiti-ngiti pa rin ho ako nun pero ako nga ho'y sa loob-loob ko ay sabi ko ay hindi yata ako yun. Dahil nga ho syempre hindi naman nga ho ako taga Batangas. Pero nagsalita pa nga ho ulit si ate na ako nga daw ho yung tagapagmana ng tatay at ng mama. Ay di ayun nga ho saka ako tumango na ako nga ho yung tinutukoy niya. Paano na nga daw ho ang aking pagtitinda ay nandini nga daw ho ako sa Mindoro. Ay di sabi ko nga ho sa kanya ay di taga rito lang naman nga ho ako. Medyo nakakatuwa nga lang ho yung mga gayong pangyayari at di shoutout na nga lang ho kay ate. Hindi na rin naman nga ho nakakapagtaka ng mga taga Mindoro, taga Batangas nga ho ay di na pagkakamalan dahil magkapit bahay din lang nga ho naman. Charit. At bago nga ho ako umuwi ay di nakita ko nga ho nakatambay sa labas ng bahay. Ari nga hong aking kaibigan kaya nga ho akin munang dinaanan. Tamang-tama nga daw ho at siya magmemerienda kaya nga ho are kami nagsabay ng papunta din. At kung kayo nga ho'y nakarating sa video na ito ay di pwede ka hong pakicomment kung mga taga saan kayo para nga ho ang tagapagmana ay di may idea nga ho kung saan nakakarating ang mga vlogs. Para nga ho sa susunod na mag-upload ako ng vlog ay di masya-shoutout ko nga ho kayo. Shoutout nga po kay Ma'am Sara Barbosa watching from Italy. Palagi ko nga pong nakikita ang mga comments nyo. Kaya naman nga ho maraming salamat sa support sa tagapagmana. Shoutout din po kay Ma'am Maris Tixon from Nueva Ecija. Shoutout din po kay Ma'am M.M. Marali from Hong Kong. God bless din po sa inyo. At shoutout din po kay Ma'am Alaysa Altamarino from Tanza, Cavite. At shoutout din po kay Ma'am Daisy Rizaro na taga Cavite rin. Ingat po kayo palagi. Hanggang dyan na nga lang po muna ulit ang shoutout natin. At kung hindi pa nga ho kayo na shoutout ay di mag-comment nga lang ho kayo na mag-comment at baka malay nyo sa isang araw ay kayo na nga ho ang mapili ko. Yung mga nagpapa-shoutout nga ho pala na nasa TikTok ay di sundan nyo na nga lang ho ako din sa Blue App at din nga ho ako madalas nakuha ng mga nagpapa-shoutout. At isa nga ho sa mga dahilan kung bakit excited din akong umuwi din palagi sa bukid ay dahil nga ho din kay Lucas. Ay siya, ay di hanggang dito na nga lang po muna ulit ang vlog nating ito. At kung hindi pa nga ho kayo naka-follow, ay di pa-follow, like, and share na rin naman nga ho ako ng vlog nating ito. Ay paano? Ay di sa isang araw na lang po ulit ha. Harurut!